Morning. Ayan. Parang akala mo matagal na tayo magkakilala. Ganun ka rin naman, Erwin. Gwapo ka pala. Diba? Ganda na umaga natin. Happy morning! Okay, magandang umaga po. Siyempre, doon sa ating mga tagapakinig sa iba't ibang panig, siyempre, ng ating bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, doon po sa ating mga provincial station. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kabilang na po ang Mega Manila, Radyo Aguila 1062. Ayan. Good morning po sa inyo, Miss Horizon. Good morning din naman sa'yo, Mr. Bagay Erwin. Ang gwapo pala ni Erwin. Yes. Gwapo sa YouTube to. May YouTube to, gwapo. Pang YouTube. Pang YouTube. Siyempre, gwapo rin ang aking original na partner. Yes. Get well soon. Oo, kahit nasa, ano yan ngayon, nasa hospital, gwapo pa rin. Magpapagaling po yan. Magpapagaling si Kuya Ray at para sa susunod na linggo ay makasama na ulit natin dito. Ayun. Uy, ano natin, ang ganda na nito. Natin teknika. Kuya Jonas. Kuya Jonas. Mas gwapo yata Always sa lahat smile yun. yan. Yan si Kuya Jonas. Ayun. At ang isa po, talakayan na tayo, Miss Horizon, ano po? Isa doon sa mga lumabas ngayon, sabi ni Ate Bel, yung ating tatalakayin ay yung paglalabas ng travel warning muli. Ano po? Oo nga, dito daw sa ating bansa. Ayan. Mismo sa US nang gagaling. Dahil siguro sa nababalitaan nga nila sa nangyayari sa atin sa ngayon, no, Erwin? Opo. Kaya medyo tingnan natin kung ano bang opinion ng ating Pangulo dyan. Ayun. Sapagkat muli na naman nga po, naglabas ng travel advisory ang bansang Amerika. Partikular na nga po dito sa ating bansa. Bagamat wala namang anumang banta, Miss Horizon, nakikita naman natin, maayos at payapa ang ating bansa. Pero sa kabila po nito ay naglabas ng travel warning. Kapag po kasi naglalabas ng travel warning, ibig sabihin ay may maaaring hindi magandang idulot doon sa kanilang mga kababayan, doon sa mga kababayan nilang Amerikano. Kaya inaabisuhan nila ng maaga na hanggat maaari, Miss Horizon, huwag mo nang tutungo sa ating bansa. Tama. So wala namang masama siguro, Erwin, na medyo bigyan natin ng pansin ito, yung pagbibigay ng warning, no? Pero may opinion kasi dyan ng ating Pangulo, Kaya, lalo na sa araw na to may travel yata siya. Opo. Alam naman na hindi siya lumabas, Pero sabi niya nga, kung saan lang naman may lugar na medyo delikado. So, huwag mong puntahan yun. Halimbawa, kailan lang, di ba, merong nangyaring hindi maganda doon sa mga NPA natin. At sa pang lugar na maraming NPA. So, yun, medyo iwasan natin. Medyo nagkakainitan. So, yun ang tinutukoy ng ating Pangulo. Yun. Ibig sabihin sa mga isolated area lang naman po. Hindi naman po in general na lahat ng lugar dito sa bansang Pilipinas mapanganib na tinatawag. Kaya pinag-iingat. Tama, Erwin. Pero Erwin, sang-ayon ka ba na dapat bang isiwala talaga to sa buong mundo, Dahil parang, mapapawasan ito ating mga turista sa ating bansa, matatakot, sa binigay na, itong warning ng ating kalakip na bansa, itong US. Yun. Kapag po kasi naglalabas, ito po ay warning, pangkalahatan po ito, pandaigdigan, yung kanilang tinatawag na release na memo, Kaya baka may atakihin siya. Ayun, kaya lalo na po ang impact nito. Unang-una, turismo po ang unang tatamaan dito, Sa ngayon pa naman, Erwin, medyo tumaas ang bilang ng ating turismo sa bansa, So, maapektuhan na naman. Sa halip na makahikayat ng mga turismo, kasi paano mangyayari ngayon, di lalo pong, wag naman sana, Wag naman. Wag naman sana maging negatibo ang impact, di po ba? Itong inilabas na ito. At kahit saan, Erwin, delikado talaga ang mundo. Kanya-kanyang ingat. Opo. Pero hindi naman po itutukuyin mismo sa Pilipinas lang. Yun. Yun ang pinakamaganda po ron. Hindi lamang sa Pilipinas may mga kaguluhang nangyayari. Bagamat isolated lang, Linawin uli natin, isolated lang po. Sa mga kababayan po nating nakikinig ngayon, hindi naman po kasi meron na nga travel warning advice ang US, ibig sabihin nagkakagulo na sa bansang Pilipinas. Hindi war yun, Erwin? Pag Diba?
isang lugar lang naman, o sa isang barangay. Yun nga lang po nangyayari dito sa mga bansang Arabia, di po ba? Nagkakagulo na dyan. Pero hindi naman sila gano'n na nag-i-issue po ng travel warning. Bakit samantalang dito sa bansang Pilipinas na nakikita na naman nilang maayos ang kalagayan at malayang nakakakilos yung kanilang mga kababayan, so dito pa naglabas ng travel warning. Mali naman kasi Philippines, so panglahatan So dapat may detalye in particular, ano po? Kung anong lugar doon sa Pilipinas. Kasi dapat mga ganitong klaseng balita na dapat po medyo bigyan natin ng pansin din ito, no, Erwin, na magreklamo naman tayo. O kaya naman yung mga kababayan natin, o mga nakapagbasa ng ganitong mga klaseng balita, huwag agad-agad maniwala kapag panglahatan. Kasi magpapanik, maraming magpapanik Isa na po yan. Pagka nagpanik na, iba na ang magiging impact sa kanila ngayon. Ang akala nila wala nang maayos na nangyayari sa ating bansa. Hindi lang ako kayo malikot kasi nagbabaon siya. Hindi, okay lang naman ako siya. Huwag lang malikot po para hindi siya interframe. Ayun, ang tinatalakay nga po natin mga kababayan ay yung paglalabas ng travel advisory nga po ng bansang Amerika dito po sa ating bansa, na sana naman ay wag magkaroon ng malaking impact, pangunahin na po dito sa turismo natin. Ano, Ice Horizon? Oo nga, Erwin. Nako, dapat talaga. Okay, at may pabatiin ba tayo? Happy morning! Sa mga taga-ibang bansa, huwag kayong magpanik. Marami kasi tayong kaibigan doon, Erwin. So, dapat po ay huwag sila mag-alala dahil di talaga lahat. At saka, yan bahagi lang ng pag-iingat. Sa panig naman siguro ng bansang Amerika, bahagi lang ng pag-iingat. Nga lang, nagkulang lamang siguro sila sa tukoy kung alin lamang yung mga lugar na lalong dapat mag-ingat yung kanilang mga kababayan kung sakali na sila naman ay tutungo po dito sa ating bansa. Ayun. Medyo medyo nakapa ng bahagya, Ate Bel, talagang ganyan. Sige lang, kagabi lang nasabihan. Oo nga pero talaga. Kaya natin yan. Kaya. At si Kuya Ray, magpapagaling yan para naman na lalo pang maging maganda yung programa natin. Ayun. At regarding din po dito sa mga pangyayari, dito sa mga nakaraang linggo, lalo na po dito, ang isa po sa kapansin-pansin itong yung pangyayari naman dito sa Maynila. Ano po? Yung pagsibak sa pwesto ng mga hepe ng pulis ni Mayor Erap. Dalawa na nga po doon sa mga sinibak niya na hepe ay ang Station 2 at ang Station 11. Ang mga kadahilan ng araw po dito ay unang sanhi ng masyadong mabigat na daloy ng trapiko, pangalawa yung kotong, yung mga pangungutong di umano ng mga pulis na nagbibigay proteksyon dito sa mga illegal vendor. Anong ginawa ni Era? Kinutongan din sila. Ayun, kinutongan sila. Alam mo yung kotong, di ba, Erwin? Yung ganon. Isang banat sa ulo, sa lang po, napaigot pa rin kami dyan, ganun pa rin Oo, ang tawag dito, ang traffic, ganun pa rin. Particular dito sa harapan ng City Hall. Nandun pa rin yung traffic. Wala pa rin nababago sapagkat yun yung sinasabi nating loading bay doon sa area. Supposed to be nandun yan sa makalagpas po ng City Hall Ang nangyayari, doon mismo pa rin sa harap ng City Hall yung nagiging loading bay nila. Loading, unloading, kaya nagiging masikip pa rin yung daloy ng traffic. Sa laki kasi ng Manila, Erwin, talagang medyo, ilang buwan pa lang ba naupo si Erap? Wala pa po, araw pa lang halos araw pa lang, diba? Talagang kaya siguro hindi naman natin asahan na talagang agad-agad, At least nakikita natin, unti-unti,
na nililinis. Ayun. Sana nga, kalimutan na nila kung ano ba yung mga alita ng dati nilang kalaban, Sa politika. Sa politika. Opo. At sana magtulungan na lang ang mga ito. Kasi yan ang problema sa atin, Erwin, no? Uso ang siraan pa rin Yun. pagkatapos ng eleksyon. Kaya, So, dapat tapusin na yan. Magtulungan na lang. Yung mga magagandang bagay na nagawa nung una, tuloy-tuloy Ipagpatuloy. So, yung mga hindi pa naayos, aayusin. Yun. Diba? halimbawa na nga lang po, itong mga naiwan ng mga sinimulang gagawin sanang kalsada. Binakbak yung daanan, Nga. tapos hindi na po natuloy. Nga. Kasi ang connotation po ng tao dyan ay, kasi proyekto yan ng dating mayor eh. O, di ba? Kaya hindi siguro natuloy yan dahil Walang pakialam. wala nang pakialam itong bagong nakaupong mayor ngayon sa At atin. tandaan ng taong bayan, ilista nila. Sa susunod din, huwag na nilang iboto pa ganun. Ayun, yun ang pinakamaganda Diba? sa akin. Naku, ayan po nagsisimula pa lamang po tayo dito sa ating pambansang almusal weekend, pero maya-maya po magbabalik kami, makalipas lamang po ang ilang paalala. Paano po ba kayo magkakaroon? Lalakayan lang din po. Talakayan. Si Bunso pag-uwi galing school. Maasim! Si Boy at basketballista naman. Amoy ewan! Want to have fresh smell? Maxi Atletica bath soap with herbs. Hi, Mamsi! Fresh smell! May family problem? Solved! Maxi Atletica bath soap with herbs. Family smells fresh. Maxi smells well even when you sweat. Pambansang Almusal Weekend. Nagbabalik po ang Pambansang Almusal Weekend. Kami pa rin po ang inyong makakasama. Ako po si Erwin Temperante. Miss Horizon Chaser. Ayun, tinatalakay nga po natin, Miss Horizon, yung regarding po dito sa mga natabo ng mga proyekto ng mga talunan. Banggitin na natin, ano? Oo, mga banggitin talunan na natin. Mga talunang mga politiko noong nakaraang eleksyon na kung maaari naman, itapusin na ng bagong administrasyon ngayon. Dapat ganun, Erwin, ano? Kung ikaw kaya maging mayor, Erwin, ano magiging pananaw mo? Para sa akin, kaya ako naroon, hindi naman para sa pansariling kapakinabangan eh. Ako ay naroon para maglingkod dito sa aking mga kababayan. Tama. Hindi na ba sila masaya, no, Erwin, na napaka-ipokrita naman kung hindi nais nila na kumita. Yan naman talagang hangad ng mga ito, ano? Yun. Pero wag naman silang maghangad ng sobra-sobra. Doon sa hindi nararapat. Oo, hindi na nararapat. Maliit na commission, enough na yun. Ano ba yung sa isang proyekto lang, di ka pa ba masaya? Oo nga eh. Na halimbawa, bilyon ang pinag-uusapan. Ano ba yung 5%? 5%. Pag-asa, Jory Lois. Ayun. At syempre, ang ating panahon, isa sa binabantayan ng ating mga kababayan, syempre lalo na tayo, sapagkat nakikita natin, Miss Horizon, makulimlim, bagamat kahapon umaraw. May konting tikatik ng ulan. Pero ngayon ay nga magpakarwas ngayon eh. Naku, yung sasakyan ko sobrang dumi. Sayang eh. Parang pagka pinakarwash mo ngayon Oo, mamaya lang uulan na. makikita mo na may manghihinayang ka, ika nga di ba? Ayan, makulimlim nga ngayon. At para makapagbigay po sa atin ng update regarding po sa ating lagay ng panahon, makakusap po natin sa ating linya si Ginoong Jory Lois ng Pag-asa Weather Forecasting. Good morning, Sir Jory. Good morning po. Magandang umaga po at maraming salamat. Intertropical convergence zone ang nakakapekto sa Palawan at Mindanao. At dahil po rito ang Hilagang Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga, Kabisayaan, Kabikulan at Mimaropa ay makakaranas po na maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. Dito sa Metro Manila, ang natitirang bahagi ng bansa, inaasang magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na may mga pulong-pulong pagulan o pagkidlat pagkulog.
Ang tinatayagwat ng Okay, mahaba naman, ano, dito sa saglit Metro lang. Manila mula 24 hanggang 33. Para pati ang anak ko, ba? Sumikat ang araw, alas 5, 22 ng umaga at muli ito lulubog, alas 6, Gusto ko makita yung kagandahan mo, ma'am. Philippine Standard Time, alas 6, this is Sarap Monday, na. ating press at 1 segundos ng Hindi mo tiniran si ano. mula sa pagkasin Sir sa Will. Tina? Dapat tiniran mo. Sarap pa. Sir Jory, si Erwin po. Opo. Opo, Sir Jory, ngayong buong isang linggo, may nakikita ba tayong papasok na panibagong bagyo dito sa ating bansa? Meron pong isang Wait. sabihin pa nating LPA dahil Para maganda. wala pa naman siyang kumbaga hindi pa umaabot sa bagyo dito sa may bandang northern boundary ng PAR at inasahan na papasok din ito. Level. At hindi naman din siya magtatagal iikot lang din po siya. Yun po yung nakikita namin. So sa linggong ito po ba, Sir Jory, aasahan nating maaari nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong nakikita nating sama ng panahon? Yes, probably dahil halos nasa 150 degrees na po siya at continuous po yung kanyang westward movement. So talagang papasok siya ng PAR. Pero sa nakikita namin lakas niya, hindi pa natin masasabi kung hahatak siya ng habagat or what. Kasi maaari pa rin itong mag-dissipate if ever na makasalubong ito ng mga unfavorable conditions. Sir Jory, Miss Horizon Chaser po ito. Sa ngayon kasi makulimlim po dito sa Quezon City. So ano po masasabi natin sa ngayon? May bagyo pang darating sa araw na ito? Sa ngayon, wala po tayo. Ang ating forecast ay ano lang po, mga isolated rain showers at others. Sabihin po niya, may oras po sa araw na ito na makikita din po natin yung sigat ng araw. Maraming pong salamat, Sir Jory. Kaya maraming salamat din po at magandang umaga. Ang ating pong nakapanayam ay si Ginoong Jory Lois ng Pag-asa Weather Forecaster. Ayan, bagamat magkakaroon ng mga pagulan at pag-ulan pa rin, makikita pa rin naman natin si haring araw, pero within the week ay maaari daw pumasok ang isang bagyo. Ano po? Kaya asahan na baka magtuloy-tuloy itong mga pagulan na ating nararanasan. Ayun. Sige po. Okay, happy morning po muli. Ay. At sana po ay patuloy tayo sa ating pakikinig sa Pambansang Almusal dahil talaga namang marami po tayong pagbabalik-taktakan, no? At lalo na, Erwin, Opo. itong nangyari sa NPA, kailan lang. Napakaraming namatay dyan eh. Talaga Anong namang... masasabi natin? Kunin natin yung opinion ng mga taong bayan din dyan. Ayan. Ayun, sige po, sa mga nagnanais pong sumali sa ating balitaan, sa ating mga talakayan, maaari po kayong mag-text sa mga numerong 0915-981-1386. Ulitin po natin, 0915-981-1386 at 0927-589-3706. ulitin po ulit natin, Miss Horizon. 0927-589-3706. Ayun. Kayo po ay aming inaanyayahan na makisali sa ating sinasagawang talakayan. Pangunahin na po dito sa mga pangyayaring nagaganap sa ating lipunan sa buong bansa. Kaugnay na nga rin po dito sa mga pangyayari yung natalakay natin. Ano po, tinatalakay natin ngayon dun sa NPA. Oo nga. Mga 8 yata ang napatay. Opo, 8 po yung namatay na mga sundalo doon. At ibinalita naman nung nakaraan ay nakapatay naman ang sundalo ng NPA. Talagang nagporsige, no, yung ating gobyerno. Parang masugpo na ang mga ito. Kasi ang mga ito pala, Erwin, talagang sobra na yung ginagawa nilang pananakop sa lugar na iyon. Talagang makademonyo nga daw. Sabi nga ng Yun mga ang termino, tao ano po? doon, oo. Yun talagang termino nila, hindi makatao eh. So, yun. May mga opinion nga dyan na doon sa Facebook, kasi nag-post din yung ating mga kasama sa mamamahayag, yung larawan nitong nangyaring pagpatay sa 8 NPA. Opo.
Kaya meron doon pala, Erwin, na kamag-anak niya mismo ang naroon. Pero siya mismo, talaga sumasang-ayon at nanggigigil pa. Sabi niya, kulang pa nga daw yun. Dapat daw pinahirapan pa. Ganun katindi ang galit nila. So kahit Isipin mismo mo, kadugunan kamag-anak nila, na, nakikitang mali na yung ginagawa. Nga lang, siguro walang lakas ng loob. Pangalawa ay takot dahil may hawak ng mga baril. Maaaring balingan naman sila. Ano po? Kaya nung makitang gano'n na ang kinahinatnan, natuwa pa, nagalak pa. Nagalak pa. Bagamat hindi naman natin kinokondena yung mga krimen, dapat ikatuwa. Pero doon sa kaya kinahinatnan. Oo nga, sabi Sa nga ng iba. kinahinatnan. Sabi nga ng opinion pa doon, Erwin, baka daw mangialam na naman itong human rights. Human rights na naman. Ang sa akin lang naman po sa human rights, bakit po hindi nyo kinakasuhan itong mga NPA na pumatay, kumitil ng buhay dito sa mga sundalo? Oo, sa mga sundalo nga daw, sabi nga nila, pag sila ang napatay, walang human rights. Ayun, totoo yun. Diba? Pinupugutan ng ulo. Talaga naman, sabi nga, gamitin natin word na binabalasubas Yung katawang physical di po ba? Tao din yung ating Tao mga rin sundalo. Opo. Pangalawa, otoridad po yun. Batas otoridad po yun Mas dapat pa nga nating pangalagaan sila Yun. dahil ibinubis nila ang kanilang buhay para sa ating bansa. Diba? Pero bakit kapag sila ang ginagawa ng kahindik-hindik, Walang mga human karumal-dumal, nasaan ang human rights? Huwag na lang tayong lumayo dito na lamang po sa mga rally-rally na nagaganap Di po ba dito, makaraan dito sa Agham Road dito sa lungsod ng Quezon. Hindi naman nawawala ng rally dyan, Erwin. Di po ba? Kapag kami nasaktan, may mga schedule. pag may nasaktan na, nasaktan ng mga rallyista, agad-agad nandiyan ang human rights. Ano po? Tama. Nako, ipaglalaban natin na may mali sa ganito. Maximum tolerance. Paano po, binabato na yung mga pulis Oo nga. paano naman po yung side ng pulis? Tatanga na lang ba sila ron at magpapatama ng mga Erwin, hindi bato? kaya negosyo yung rally-rally na yan. Isa rin po yan. Kasi pagkatapos may mag-rally dyan, may susunod na naman. Parang may Meron naka-schedule. Alam mo yung pag may mga events. Di ba pag may negosyo kang restaurant, may mga naka-schedule na rin kung sino baka nakabook na sila. Oo, nakabook na rin itong mga nag-nais mag-rally. At the same time, merong nagpopondo. Oo. Kaya, So, sana po. Naku. baka may nagpopondo rin kasi kung iisipin mo mabuti. Bulto-bulto sila kung dumating Oo nga. Pagdating nila doon sa lugar, iisa lang ang sinasabi nila. Alamin mo, tanungin mo pa ng tanungin. Wala na sila ibang sasabihin sa'yo Basta rally kami, basta labang kami. Tapos, Pero Erwin, kailan lang, meron akong, si Daddy Wawi Rojas, nakikinig. Good morning po, Happy Sir morning, Daddy Wawi. Daddy, Siya yung Wawi. manager ni Isko Moreno. Ayun. Ayan, ni Good morning Vice po sa inyo. Mayor. Vice Isko Moreno. Isko. Happy morning po. Ayan. Sana ma-invite natin dito si Isko Daddy Wawi. Kailan mo schedule? Ayun. Hanggat Masipag to si Daddy Wawi Rojas. Happy Yun. morning, Okay nga po Daddy. doon sa natalakay natin kanina, makikita naman natin talagang nagtutulong yung bagong administrasyon ng Maynila upang ayusin, itong Kalakhang Maynila. Mabalik tayo doon sa mga nagpopondo-pondo na yan, doon sa Oo mga nga, nakabook balikan na yan, natin. sa rally-rally na yan. Kasi meron nakapanayam ang inyong lingkod, Erwin, Apo. na kung saan isa sa mga nagrarally. Mhm. Pero ang totoo, wala siyang alam Yun. sa ginagawa niya. Kasi ang habol niya, yung budget para sa Budget. kanila, meron daw binibigay na 500 Bawat tao nasasama. Pero pag tinanong mo sila, hindi nila alam kung ano Kung ano. pinaglalaban nila. So talagang Mababa, pinopondohan. wala. Basta sumigaw lang sila. Sisigaw lang. Oy, nako. Talaga Ikaw naman. nga kaya tayo rito, baka bigyan tayo ng budget. Kung puro sigaw lang na sigaw tayo at kahit wala naman tayong paglalaban, ay sige na, sabi nga. Para lang magka-budget, budget na yan. 500. Ganun na ba po ba kababa ang uri ng moral ng isang Pilipino ngayon? Siguro kung merong magtsatsaga, Erwin, na magsubaybay niyan, halimbawa yung mga unang nag-rally dyan sa Agham, Opo. kunan mo ng picture yung mga mukha. Sa susunod, Sila pa rin. yung pala sila pa rin, iisa lang mga mukha. Ayun, naku talaga naman. Ay, nako. Ayun, marami pa po tayong pagkukwentuhan at tatalakayin sa pagbabalik po ng Pambansang Almusal Weekend. Totoo naman po yun. Ayos. Papasok ko mga komersyal dyan. Ako, tinding komersyal. Naririnig ka niya.
Hi. Ang Radyo Agila ay kasapi ng KBP. Ang oras po natin, alas 6:30 ng umaga. Basta Ion Dextran, nobody but Red Big. Red Big combines Ion Dextran with the antibiotic Tylosine to protect your 3-day-old piglets against anemia, diarrhea, and pneumonia. Red Big. Maganda yung framing ko siya. Biglang malikot. Maganda. Tylo Iron Dextran sa isang iniksyon, lakas ng 3-day-old piglets. ng Agila, dinig sa buong kapulutan, samot-saring mga balita para sa ating mga kababayan, sa jeepney, sa eskwela, opisina o tahanan. Hatid sa inyo ay update ng mga kaganap. Bawat palakpakan pang sport, negosyo, publiko, sariwang katotohanan lamang natin sa atin. Luzon, Visayas, Mindanao, Sa newscast, kasama po kayo, no? Sigaw, sa Tog, buong bansa, Sa Walok, Pwede siya pag TV. Ma'am, Pwede mo ipag TV. Pwede ipag TV. Isang pinambayan. Kaya pa punta sa aking kapatutungo, di mo na kailangan tumayo sa iyong bako. Buksan mo ang radyo, makinig mabuti, ito na paminig sa DCEC. Kung pwede sa Ricardo, pwede pang pamilya. Para sa lahat at serbisyo pa sa masa. Kung baga sa pelikula matok ng kapilya, radyo ang nila isang tunog buong bansa. Pambansang almusal. Weekend. Opo. Ayun, nagbabalik po ang Pambansang Almusal Weekend. Kami pa rin po ang inyong mga kasama. Erwin Temperante po. At syempre, Horizon Chaser. ayun. Okay, happy morning. Good morning, Nandiyan good ulit si morning Daddy po. Wawi. Happy morning muli, ha? Ayan. Si Isko, ha? Yayain natin dito. Para masagot naman yung ilang mga Yung katanungan ibang natin. katanungan kay Oo. Isko. Kumusta na? Anong mga At alamin pagbabago? natin kung ano yung mga bago niyang programa dyan Yun, sa dahil Manila. syempre iba na yung pinaka-head nila ngayon sa City Ay, Hall. Opo. Mabalik na tayo doon, Erwin, no? Sa Manila. Okay lang? Oh, sige. Kasi meron ako naalala dyan nung nagkaroon ng problema sa carnapping. Opo. Naalala mo? Meron kasi kaming nakuhang issue rin dyan sa Manila. Naku, Erwin, matindi pala ang ano dyan, ng mga papel na kakaiba. Kumbaga, ikaw wala kang plaka, magkakaroon ka. Talahib kung Oo. tawagin. Kapag ang papel mo, anong tawag doon, yung ORCR mo, Opo. pwede ka rin magkaroon. Kahit wala ka. Wala ka. So, ibig sabihin, Kahit walang, pwede nilang Oo. pekein sa isang salita. talagang totoo pa ha, na ORCR yon. Ayun. So, dyan mismo nanggagaling yan. Saan po? Sa Manila? Sa Manila mismo. So, ngayon, hindi rin naman alam na nitong sino man ang head dyan, no, sa LTO ng Okay, ng Manila. Manila. Dahil nagkaroon din ng investigasyon dyan Opo. Talagang turuan. Alam mo ba, ang nakakalungkot, Erwin, papaano na-encode itong mga numbers na ito ng ORCR, ng yung plaka, doon mismo sa loob. Doon sa LTO. Sa LTO, alam naman yung mga tao lang sa labas. Di ba? Hindi nila kaya yun Kasi sa pag-i-encode po ng mga documents yan, since nagpalit mula sa manual, naging computerized po sila. Kung di ako nagkakamali, 2001 yan nag-start. So, ibig sabihin, kung ngayon lang yan in-encode, meaning, masa-search po nila lahat. Sa search engine nila, makikita nila, kapag nilagay pa lang po yung MB file number ng isang sasakyan, ng isang ORCR, makikita na yung original, kung kanino Makikita na yung original. nakapangalan. Ang nakakatawa rito, Erwin, kahit pakita mo yung original, nakikita mo rin yung sino man ang impostor. Yun. Na naroon may record. Opo. Kasi di ba, kapag bawa, isa kang buyer, gusto mo ibenta ang sasakyan mo, yung pala ikaw yung impostor. Pero pag ako buyer,
hindi ako maghihinala dahil may record ka rin doon eh. Ang galing, ano? So yan dapat ang tingnan din ngayon ng ating mga bagong namumuno dyan sa Manila. Kaya alamin natin yan kung paano nila sugpuin kayo. Yun. Siyempre, katuwang po yan ng ANCAR ng Maynila, yung anti-car Ano mapping. nakalusot yan nung araw? Opo. Kaya sana may pagbabago na. Ang bagong mayor natin dyan, ang vice mayor natin dyan, na masugpo na yan, mabawasan para kawawa kasi mga naloko. Totoo yun, Elvin. totoo yun. Dahil kapag ikaw, bumili ka ng karnap na sasakyan, sabihin ko ng totoo. Oo, Karnap pala yan, Oo. o ninakaw, o anumang klase, basta impostor ka. Kapag nabunggo ka, Erwin, doon mo palang malalaman na hindi talaga ikaw ang tunay na may-ari. Kasi pagka isa-search na po yan doon sa main, sa Oo. LTO, doon na malalaman. Ikaw pang magmumukhang... Madidemanda ka pa. Oo, madidemanda ka pa. Ikaw pa yung magmumukhang Kawawa. kawatan. Oo. Oo, ano man. Pwede ang nangyari doon nasaktan ka ng physical, Material. matitrace pa na magnanakaw ka, Magnanakaw karnaper ka. ang labas mo kasi noon Talo ka pa kasi Oo, pera talo mo ka. nakuha Oo. pa. Maaari ka pang makulong. So, dapat, isa yan ha, sana talaga ma-invite natin kundi si Mayor or si Vice Mayor. Yun, makaupo dito at makaupo makasama natin. Ang daming katanungan. Yun. Ang dami katanungan. Yung mga pagbabago po na nais malaman, syempre, pangunahin na ng mga Manileño, di po ba? At kung hanggang kailan na mananatili yung gantong pagpupursige, ningaskugan po ito, o mananatili ito hanggang sa huling termino, huling araw na termino ng kanilang panunungkulan. Imbitado rin natin, Erwin, yung mga ibang ahensya ng gobyerno, ay mga politiko natin pala, ng mga bago ngayon, kung saan maraming problema. Yun. Okay. Para mas maganda po. At masagot naman yung ating mga katanungan sa kanila. Sapagkat kami po, ang binoboses namin dito, pangunahin na siyempre po yung ating mga kababayan. At yung mga nakikita po natin, base na rin doon sa mga opinion, at kung ano pa ba yung mga dapat na ituwid, na alam naman natin hindi sa kapakinabangan lamang ng iilan, kundi sa pangkalahatan. Tama. Yun. Nung kamakailan, yung binabanggit po ninyo? Nako, etong yan. yung matinding... Yan na nga. Yan na nga. Sige po. Ano ba yun? Hindi ko Yan mabanggit. na nga yan. Yan na yun. Yun Okay, na yun. bahala na sila mag-isip. Para may trabaho. Yung Ano ito? Baka ganun na yung mangyari. mga nakikinig sa atin dyan. Kasi panglahatan kasi ito, Opo. Erwin Walang politiko rito, walang sino man dito, mayaman, mahirap. Problema natin ito yung tinatawag na... Sige po. Ako talaga. yung walang katapusang divorce Ay, bill. Yan. Walang divorce katapusan. na yan. Pambihira. Walang katapusan. Sapagkat ang sabi rito ay naniniwala si Senator Vicente Sotto III na may mga susubok na maghain muli ng divorce bill sa 16th Congress sa posibleng sasakyan ng mga politiko at non-government organization. Malalim yan yung salitang sasakyan ng mga politiko. Maaring makikisakay, ibig sabihin makikidaloy, sa daloy-daloy ng mga flow-flow ng anuman yan, at makikikulay-kulay, meron mga may kitaan ganyan ba dyan? Meron din po siya. Paano? Pagka ganyan po, sa akin lang hanggat meron kang isinusulong na batas at nakikita mong may makikinabang dyan, kasi ang unang makikinabang dyan, yung mga abogado Pangalawa, yung magsasaayos ng mga dokumento. May commission, May commission ganon. po yan. Naku, ano ba naman Siyempre, yung ihihirit nila. Hindi kayo magkasundo. Tiwalay kayo. Diba? Talaga naman, sisirain mo yung pamilya Sa halip na pag-usapang mabuti, ano man yung problema, ang solusyon mo agad maghiwalay kayo. Ayun, sige apektado po. mga bata. Siyempre po naman. Napakabigat po niyan. Isang napaka-traumatic experience sa bata yan. Tama yun. Pero may mga bagay talaga na pinahihintulutan naman, Erwin. Yun. Lalo na kapag buhay mo nakasalalay. Nasa panganib. Nasa panganib. Halimbawa na sinasaktan ka na ng iyong asawa or anumang pananakit na ginagawa sa'yo, Opo. At araw-araw na lang nag-aaway kayo na talagang hindi magkasundo.
eh syempre, apektado pa rin mga bata dyan, Erwin. Opo. So, magkakaroon pa rin sila ng problema. Kayo wala man kayo o hindi, magkakaroon pa rin ng problema. Ang sasalo, ika nga, yung mga bata, ano po, hindi mga naman bata. yung mag-asawa Tama. kundi yung mga kung bata. adik yung asawa mo, kung anong klase, napaka-irresponsable, ano? So, siguro, pwede pumasok ang ganong, ang usaping divorce. Pero dapat, doon lang yan sa mga naanal na. Yun. Yung, halimbawa, di ba, nagkaroon ng annulment tayo Opo. rito. Halimbawa, kung 5 taon na, hindi pa rin nagkasundo, totaling, na yan, i-divorce. Pwede yung divorce para doon sa mga nakapag-file na ng annulment. Hindi antimano. Hindi antimano, divorce agad. Oo. Oo, kasi kung maaari lang, maano pa natin yung itong ating pamilya. No, baka naman pwede pang magbago itong mga suwail, mga matitigas ang ulo, 'di ba? Sabi nga napakasagrado po nung kasal dito sa atin, di po ba? Kaya naman papayagan ba natin na dahil lang sa ano pa man masira 'yon? Tama, may mga relihiyon tayo na iba't ibang mga relihiyon na tumutulong sa kanila na papaano mapanatili o mapatibay yung kanila sa mga pampamilya na kung saan malaking bagay ito, no, Erwin? Opo. Kaya hindi dapat talaga basta-basta ganon. Yun. Kasi ang iba, ang ilan, naiisip nila, malaking kaginhawahan para sa kanilang panig na makapamimili na ako ngayon kapag natuloy itong divorce bill na to sapagkat anumang oras maaari kong idahilan na hindi na kami nagkakasundo pili ako ng bagong asawa ko Ayoko ngayon. siya, hindi siya maganda pagkagising. Akala ko maganda Diba? lang siya pag Ayun. naka-makeup. Baka kasi kuning mga advantage ito ng mga ilan di po Oo, ba? lalo na ngayon, Gamitin, Erwin, Diyos ko, tinan mo naman ang mga tukso. Talaga naman. Diba? Sabi pa naman mga pananaw nito mga kalalakihan, hindi naman ikaw. Na anong tawag doon? Mas maganda yung iba-ibang ulam. Ayan, Ayaw ka ba dyan? Ikaw? Gano'n ka ba katapat sa asawa mo? Oh my God. Nag-iisa lang siya. Diba? Ayan. Siyempre, nag-iisa lang yan. Pag may takot sa Diyos, talagang malaking bagay. Kaya siguro, Erwin, yung mga ganitong kaso, siguro yung ating batas, bago sila pahintulutan, yung mga nag-anal na, kung matuloy man itong divorce bill, itulak sila kung anumang relihiyon meron sila na mag-aral muli sa salita ng Diyos kasi minsan ang batas ng tao hirap na hirap silang ikapit baka naman yung batas na ng Diyos dyan umusbong yung kanilang budhi o yung pagbabago Ayun. at baka doon hindi matuloy yung pagdi-divorce ng mga ito. Pero kapag po nasubukan na lahat na lang ng paraan para maano itong pamilyang ito, mabuo muli, siguro, Erwin, pwede na yan, yung divorce na yan, para naman makapamuhay ng matiwasay o normal yung isa sa kanila. Yun. Diba? Tama kayo dyan, Ms. O'Reilly, sapagkat ang Pilipino, alam natin, religyoso. Tama po ba? Lahat yan ay kumikilala sa Diyos. Huwag ka lang natin pa sinanumang reliyon. Oo, kapag tayo ay kumikilala sa Diyos, natural, nandoon yung banal na takot natin sa Kanya. Ibig sabihin, kapag pinaniniwalaan natin ang ating Panginoong Diyos, makikita mo ngayon, ito pala hindi ko na dapat gawin. Nagkamali pala ako. Kung doon sa parang yun, sa parang sa reliyon mo, dadaanin upang magkasundo ang isang sambahayan na nagkawatak-watak dahil sa anumang suliranin, makikita natin magiging maayos. Ano po? Tama. Sino naman kaya yung mga dadaw-daw, mga sasawsaw dito sa mga usaping ito? Sapagkat, sabi nga ni Senator Soto, nagbabadya na baka sa pagbukas nga nitong 16th Congress, talakayin na muli ito. Sapagkat talaga naman, pagkakakitaan po ito, wala naman na yata dito sa Pilipinas na hindi pinagkakakitaan. Bakit ba ganun? Di ba ang tao, para mabuhay, makakain. Di ba, Erwin? Ano pa? Maging masaya tayo, no? Kasi kahit may pagkain ka, kung nakasimangot ka naman lagi dahil sa dami ng problema, wala rin yun. Baka dahil sa kahit nga kumakain ka, doon ka naman igupo ng iyong sakit dahil hindi ka nga masaya. Di ba? Wala rin dahil silbi. Dahil ang pinagkakakitaan mo na pinambili ng pagkain,
galing sa bulsa ng iba. Yun. Sa atin lang naman po, kapakinabangan ng nakararami. Kung sino yung dapat na bigyan natin ng prioridad, yun ang unahin natin. Diba? Baka naman kasi ang nakikita lang ng iba dyan sa pakikisausaw dito sa usaping divorce bill para sa kanilang kapakanan. Binabanggit nga natin kanina na baka maging advantage ng ilan. Kaya pilit nilang isinusulong. Baka merong naipangako pa nga Dapat mag-isip ang ating pamahalaan kung ano-ano mga programa para sa mga ganitong usapin na mapa-intact pa o mapabalik pa yung mga na hindi nagkakasundo na mag-asawa. Yun, ang isa sa mga dapat gawin. Dapat sandamakmak na programa. O suportahan nila lahat ng mga relihiyon sa bansa. Diba? Na magkaroon sila ng maraming ibigay ang mga pondo doon sa mga relihiyon dahil lang siyempre mga grupo din ng mga relihiyon hindi makakagalaw yan kung wala ring material kumbaga bigyan ng budget ng ating pamahalaan kasi malaking bagay na turuan ang mga ito sa tamang pag-aasawa yung pagmamahalan. Number 1 dyan. Kasi religion lang naman nagtuturo ng pagmamahalan Opo. sa pamahalaan natin, tinuturo ba yan? Ayun, siyempre, ang lipunan, ang tinututukan yan, kabuhayan. Kabuhayan lagi, yan, diba? Maging sakim. Siguridad. Tinuturuan tayo maging sakim. Ikaw ay si ganito, maging ganyan, para maging matagumpay, para makalaban mo yung si dating ganito. Ayun, naku, naglalaban-laban na po. Nag-aaway-aaway. Ayan, naku, marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik po ng Pambansang Almusal Weekend dito po sa Radyo Agila. Napunta sa radyo. Pag mga Broadcasting Corporation. Ito po, Isa rin ako. Radyo Agila. Ang Radyo Agila ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, alas 6:47 ng umaga. Mga bagong programa na dapat abangan. Lunes hanggang Biyernes. Ikaw ang mabilis ang show. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ang asawa medyo... Pakinggan ang tambalan. Meron na siya. Ang Ona Pacheri sa Dos Compacheros. Alas 5:30 ng hapon. Subaybayan ang mga kaganapan, mga balitang inaabangan. Pakinggan sa Radyo Agila Running Stories. Alas 6:30 ng gabi. Dagdagan ng kaalaman. Tuklasin ang mabibisang pamamaraan. Makinig sa programang Tuklas Karunungan tuwing alas 8 ng gabi. Radyo Agila, hindi magpapahinga. Mga balita at mga kaganapan aming babantayan. Eagle Nightclubs, alas 10 hanggang alas 12 ng hapong gabi. Mga bago at konkreto, mga programang gusto sa Ricardo, dito lamang sa Radyo Agila. Maaaring nakukulitan na kayo sa pagpapaalala namin tungkol sa panganib ng paninigarilyo. Pero dahil mahal namin kayo, hindi kami magsasawang magpaalala. Sa record ng World Health Organization o WHO, taong-taon, milyong bilang ng tao ang namamatay sa paninigarilyo. Ang isang stick ng sigarilyo ay may taglay na halos 400 toxic chemicals. Kabilang dito ang tar, carbon monoxide at nicotine na siyang pumapasok sa katawan at bumibinsala ng kalusugan. Ayon sa mga health expert, kung ang isang tao ay naninigarilyo, binabawasan niya ng halos 7 taon ang kanyang buhay kung ikukumpara sa taong hindi naninigarilyo. So, what are you waiting for? Quit smoking. Mamaya na lang natin Friendly reminder from Radio Agila. Pambansang Almusal Weekend. Nagbabalik po ang Pambansang Almusal Weekend dito po sa Radyo Agila. Siyempre, magandang umaga po doon sa ating mga kababayan sa Luzon. Marami po tayong tagapakinig dyan. Maayong buntag sa inyong lahat sa mga Bisaya. Ayun, maging sa mga taga Mindanao po, magandang probinsya mo? Sa Nueva Ecija po, pero sa Cavite ay nandun Tagalog po. pa rin, ano? Tagalog. Pero naimbag nga bigat kada kayo amin dyan po sa Ilocos, siyempre.
Pangasinan at saka sa Nueva Ecija po. Oh, galing mo pala. So, yun. Ayun. Bago natin iwanan yung yung divorce, parang gusto kong magbigay ng advice. Ayan, yan ang pinakamahalaga. Sige po. Sa mga nanganganib na yung Mauwi. Baka kasi may nakikinig ngayon Aha. na ganito na ang sitwasyon nila, 'di ba? So, sabi nga may tips sa atin diyan. Papaano daw magtatagal yung pagsasama. Una-una pala, Erwin, ay diyan yung tinatawag na pagkamatapat. Dahil kapag daw naipakita yung pagkamatapat, ay malaking bagay ito sa pag-asawa na magkaroon ng pagkakataon para pagtibayin nila yung kanilang devotion sa isa't isa. Diba? Pagkamatapat, ang hirap kasi yun. Kasi, halimbawa, pag sinabing tapat, faithful, Oo, kasi minsan, Erwin, di ba, ang hirap naman talaga sa mag-asawa, magkaiba ng pinaglakihan, magkaiba ng kultura minsan, magkaiba ng yung upbringing, magkaiba lahat. Kaya daw dapat pala, sa mag-asawa, kapag dalawa na kayo sa isang tahanan, lagi daw natin sabihin na atin, hindi akin, ako, ikaw. Atin, dalawa na kayo di ba? Sapagkat iisa na kayo sa halip na akin. So, o kaya ating mga kaibigan, ating mga anak, ating tahanan, ating mga karanasan, at iba pa. Basta may atin, hindi kasi na kapag akin. tumutukoy ka ng sa akin to, parang mong binibigyan ng barrier Tama. Parang binibigyan mo ng agwat yung pagitan ng inyong